Magandang umaga po sa inyong lahat. Gustong-gusto ko po yung mga dahon ng citrus, eucalyptus, mint. Pero alam natin na ang bango ng mga dahong ito ay lumalabas lamang o humahalimuyak lamang ang mga ito kapag ito ay sinusugatan. O kapag ito ay pinipiga o pinagpipira-piraso. Parang ganyan din daw ang tao. Lumalabas o tumitingkad lamang ang tunay na kadakilaan, kagandahan at kabutihan ng ating pagkatao kapag tayo ay nasusugatan. Kapag tayo ay nasasaktan. Often, the hidden qualities of a soul come out only when trials and afflictions, pains and sufferings come its way. Having said this, however, it is not reasonable to look for pain and suffering. Yet we know that in life, there are certain pains or some forms of dying to self we have to accept in line with our tasks and duties in life. Halimbawa po, ang isang ina ay kailangang dumaan sa matinding paghihirap ng pagdadalang tao para makapagsilang ng sanggol. Ang mga magulang ay kailangang magsakripisyo ng malaki sa pag-aalaga, paggabay, at pagpapalaki sa mga anak nila. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, ang mga caregivers, ang mga frontliners, ay kailangang magpakasakit, magsakripisyo para maibsan ang paghihirap ng kanilang mga inaalagaan o dapat alagaan. May isang kasabihan sa Greek, Chalepa takala. Chalepa takala ng ibig sabihin sa Ingles ay the beautiful things are difficult. Ang kasabihang ito ay katulad ng iba pang kasabihan. No pain, no gain, no effort, no result, no cross, no crown. Ang ebanghelyo natin ngayon ay naglalaman ng pahayag na nag-e-express ng the same basic idea. Sabi ni Jesus sa ebanghelyo, unless the grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. May isang nagpahayag ng ganitong life principle. Live for yourself, and you will never be happy. Forget yourself, live for others, then you will be happy. In life, things work that way. Ang mga taong walang ibang pinahalagan kundi ang sariling buhay, walang ibang inaatupag kundi ang sariling interes at ambisyon, walang ibang inaalala kundi ang sariling kaligtasan, kapakanan at kapakinabangan, walang ibang pinangangalagaan kundi ang sariling seguridad at bakuran, walang ibang iniisip kundi ang mapapakinabangan nila sa ibang tao. Ang mga taong ito ay hinding-hindi makararanas ng tunay na kaligayahan. People who live only for themselves will never be happy. It is one of life's greatest paradoxes or ironies that in pursuing happiness, we miss it. While in forgetting or denying ourselves and seeking to bring happiness to others, we find happiness. Ang mga taong higit na nagpapahalaga at nagmamalasakit sa kapwa
Mga taong natitiis ang mga hirap at sakit dulot ng paglilingkod sa nangangailangan. Mga taong naisasantabi ang sariling interes sa pagtataguyod sa common good. Ang mga taong ito ay tiyak na makararanas ng tunay na kaligayahan. People who die to themselves that others may live will be truly happy. Chalepa Takala. The beautiful things are difficult. Ang magagandang bagay ay mahirap. Ang magagandang bagay ay pinaghihirapan. Halimbawa, a beautiful family is difficult. Humihingi ito ng malaking sakripisyo, malalim na pagmamalasakit, malawak na pag-unawa, mahabang pasensya at pusong laging handang magpatawad at mapatawad at makipagkasundo. It takes a lot of sacrifices from both parents and children to make the family united in mind and heart, to create a space conducive for personal and spiritual growth, and to really make it a caring, forgiving, and loving family. A beautiful friendship is difficult. Humihingi ito ng pagwawaksi ng anumang uri ng pagkamakasarili, ng pagtataya ng sarili, ng pagtitiwala sa kaibigan, ng pagkakatiwala ng mga bagay na napakahalaga sa atin, making ourselves vulnerable. It takes a lot of selfless deeds to get out of oneself and make oneself always available for the other, to listen not only with the ears but with the heart to what the other says, and even more so to what the other doesn't or can't say. It takes a lot to let go of hurts and pains and forgive the offending friend. A parish community, a beautiful parish community is difficult. Humihingi ito ng pag-alis natin sa comfort zone natin, ng pakikiisa sa buhay at misyon ng simbahan at ng parokya natin, ng pagbabahagi ng sarili natin sa pagsisilbi at paglilingkod, gamit ang ating panahon, lakas, talino, talento, kakayahan at yaman. It takes a lot of dying to self on the part of parishioners to fully embrace OLMMP as their own and to give what they are and what they have to something greater than themselves. Chalepa Takala. The beautiful things are difficult. Jesus is the grain of wheat that fell to the earth and died and produced much fruit. He died that we might live. And this encapsulates the life of Jesus. Kung ito ang buod ng buhay ni Jesus, ito rin ang dapat na maging buod at panuntunan ng buhay natin. Kailangan din tayong mahulog tulad ng trigo, mamatay sa sarili para mamunga ng masagana. We also must die to ourselves to give life to others. Let us end with a prayer. Together we pray. Lord, help me to embrace death to self, that I can be planted and rooted in the fertile soil of your grace and produce an abundance of fruit. Lord, I give myself to you and your holy will in a total and sacrificial way. I choose to die to my old self so that you can bring forth
a new life from this act of selfless surrender. Take me, dear Lord, and do with me as you will. Amen.